Okay, good morning po sa atin mga paps. Welcome back sa ating channel. Ngayon po ay araw ng Martes at ikasampu na ng September 2024. So ayan. Ah, yung pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga hinaing ng mga driver, di ba? Itong mga hinaing na to ay mga marahil hindi namamalaya ng ating mga manonood na customer na sila na pala yung dahilan ng mga hinaing nito ng mga ating mga drivers. So ilan lamang yan sa ating mga pag-uusapan. So meron ako na-identify dito na tatlo. So kung halimbawa meron kayong idadagdag, comment lang po kayo sa baba kasi doon sa mga customer na mga nanonood at sana panoorin nyo po ito. Kasi maganda po ito. Unang-una, tignan natin yung yung minsan sasabihin ni customer, "Kuya, walang double book." So, 'di ba? Parang ano lang 'di ba? Parang late lang si Madam. Kasi sa totoo lang, hindi lang double book ang kayang gawin ni driver. Actually, triple book, kahit ilang booking kaya niyang gawin sa sobrang baba nga naman ng delivery fare ni Lalamove. So okay siya kumuha ng unlimited booking na nga kung tutuusin, kasi pagka kumuha ka ng tatlo tapos nagbaba ka ng isa, pwede ka na mag-accept ng mga saver o kaya yung polling. So mayroon ng mga bago ngayong ganyan. So inform lang natin si customer na hindi na po talaga kayo exclusive. I mean ni driver, hindi po talaga ikaw lang ang i-deliver ni driver, kasi nga luging-lugi naman kasi talaga. So ayan po yung ayan po yung point natin dito na kahit hindi magpaalam si driver sa inyo, kadalasan kukuha talaga siya ng mga iba pang booking dahil aminin na natin na nakalagay doon sa policy ni Lalamove na dapat magpaalam si driver kay customer. Pero sa aking karanasan, hindi talaga nagpapaalam kami mga driver sa inyo. Although meron mga nagpapaalam din, mga ilan-ilan, pero majority ng mga driver hindi po talaga ilipat natin, masyadong mainit yung so hindi talaga nagpapaalam si customer. Kabilik na ako doon na hindi talaga ako nagpapaalam din. So pag nagka-bookingan lang, sabihin ko lang na traffic o kaya kasi nga ililes ko lang na hindi ma-stress din si customer. Kasi pagka nagpaalam ka, ang aminin natin na karamihan ng mga nagbo-book talaga hindi naman nila alam yung kalakal natin paano tayo kumita. Basta ang alam na nila, mag-book sila, okay na sa kanila, mababa ang fare nila, okay na sa kanila. Pero sa aking observation sa kanila, so pag nagpaalam ka talaga, siyempre sasabihin nila, "Kuya, pwede bang ganito, wag na tayo mag double book." So paano mo naman i-resist yung ganun? So medyo kami ang maiipit sa ganun. So may gray area talaga yan sa double booking na yan na ginawa ni Lalamove, di ba? Napakahirap pa sa aming mga part ng mga driver. So ayan, yung unang-una, yung sinasabi natin, "Kuya, pwede ba walang double book?" So siguro hindi niya alam na hindi nga kikita si driver, pero gusto niyang ang gusto niya lang mapadali yung delivery ng items niya. So ayan yung masakit na katotohanan na hindi naiintindihan ng iba. Hindi naman lahat ng mga customer, kasi marami naman talagang customer na sobrang bait. "Kuya, sabihin mo lang kung magdo-double book ka." So yun ang may nakakaintinding ganun. Pero mas marami pa rin yung hindi nila ina-allowed na mag-double book. So although alam naman natin na mayroong mga delivery na walang double book, pero sobrang wala pa sa kalahati yung delivery fare nila Lalamove. So di ba? So maraming apps na ganyan. So hindi natin binabas si customer dito dahil hindi nila alam yung kalakaran doon sa ating mga driver na nahirapan tayo kapag walang double book, at saka talagang hindi talaga tayo kikita ng walang double books. Ayan po ang katotohanan. Ayan po yung talagang pinaka-root word dyan. So ayan yung unang-una natin na sasabihin ni customer. So napakasakit sa amin pagka narinig namin yung ganyan, kasi pagka nagsalita si customer ng ganyan na walang double book,
pakiramdam namin yan is parang iniisahan kami ni customer, kasi hindi, although pwede na namin cancelin yan yung booking na yan, kaso nga lang, di ba, may policy si Lalabog na kapag nag-cancel ka, bababa ang rating mo. So pag bumaba yung ratings mo, o kaya bukod doon sa mapupush yung ano mo, yung oras mo ng 10 minutes, bababa ang ratings mo kahit si customer mo yan ang mag-cancel. Iyan ang katotohanan. So ayan yung isa sa mga talo talaga kami mga driver, kasi sa amin talaga bumabagsak kung kahit anong gawin na napakiusap namin. Pag na-cancel talaga yan po ay isang masakit para sa mga driver. So ayan, pangalawa, yan yung customer na, kuya, minomonitor kita, ang tagal mo, kanina pa yan. Yan, napakasakit din, isa sa mga kalooban namin yung mga driver, yung tawag yung customer, tapos parang hindi niya naintindihan na bawal sa aming mag cellphone, gumamit ng cellphone habang nagdadrive, kasi tawag siya ng tawag sabi niya minomonitor daw niya si mamang driver. So ito, syempre kapag ganun ang customer natin, sabi minomonitor kita, alam nga naman, kaya pagtalo tayo bilang mga driver. So ako kasi minsan pagka ganyan, hindi ko talaga sinasagot yung mga cellphone pag tumatawag, maliban nga lang sasagot ako diyan mga isa, o kaya pinaka maximum na yung dalawa, kasi nga iniiwasan ko ma-stress din ako, kasi ang sasabihin ni customer niyan hindi talaga maganda pagkatawag ng tawag, kasi umuusok na yan So ang ginagawa ko na para ma-minimize lang yung yung tension, minsan sasagot ko isang beses, tapos sinasabi ko na, ma'am, okay lang po ba mamaya na tayo mag-usap pagdating ko diyan, kasi nagda-drive ako. So ayan yung sinasabi ko sa kanya. So ayan yung masakit na katotohanan, minsan yung mga customer talaga na sobrang kulit na, parang annoy na sila, yung parang napaparaning na sila sa mga nila, sa items nila, na sa totoo naman wala naman talagang mga nawawala ng mga items ng mga customer sa Lalamove. So aywan ko kung meron mga sa social media tayo nababasa, pero isolated lang yun, hindi ganun yung ang real situation dito sa sa delivery services ng Lalamove. Kasi kung halimbawa kotse talaga yung dala mo, hindi ka na makakapasok kay Lalamove na hindi mo pinapasok yung ORCR. So o kaya ma-imbiya yung mga tao. Isa po talaga assurance niya na bihirang-bihira yung ganun. Kung meron man siguro yon, mga isolated lang yun. Pero kahit na gaano kalaki yung halaga ng mo, ng parcel mo, wag kang mapraning. Kasi nga ako nga, sa totoo lang, ang pandemic, pera yung pinadadala ng mga customer. Paano mo namang halimbawa ako masamang tao tsaka nagigipit, ipapahama ko ba yung sarili ko tsaka yung sasakyan, di ba, compare doon sa pera ng ganun kahalaga. Kasi hindi ka na makakawala dito, kasi may record ka sa NBI, o halimbawa nagkaroon ka ng problema, ang dali mong ma-trace dahil meron kang record doon sa sa Lalamove, di ba? So sana yung mga customer natin na mga ganyan ang iniisip, iwas praning po tayo mga madam, wag po tayo mapraning. Okay lang po yan, kahit matagalan si mamang driver, tawagan nyo lang po, o kaya PM nyo lang, magre-reply naman at magre-replyan. Kaso nga lang minsan yung reply nila madi-delayed, kasi nga minsan nagda-drive sila o kaya nasa highway sila. Yan po yung yung mga dapat natin tandaan, at dapat din natin i-consider na may mga pangyayari talaga na hindi natin maiwasan. So tsaka meron driver talaga na hindi po talaga sila sumasagot habang nagda-drive. So sana maintindihan nyo rin, kasi minsan naintindihan ko rin yung mga customer, kasi pag hindi ka naman talaga sasagutin, tapos parang naiipit ka na sa oras, kasi mayroong mga time na gano'n na kailangan na ganitong oras, o kaya nagkamali rin kayo ng booking, means akala nyo 3 oras lang andyan na sa inyo, o kaya 1 oras lang andyan na sa inyo, na hindi nyo rin maintindihan yung traffic, kasi yung iba naman sa inyo hindi naman talaga familiar sa mga traffic situation sa Maynila. So isip-isip din mga madam, iwas-iwas din sa mga ganong situation, para hindi po tayo magkaroon ng parang high blood na, diba? Kasi minsan mayroon akong ganyan 2 oras pa lang, galing ako ng Maynila papuntang pagdating ko doon sa site, sa drop off, galit na galit sa akin, parang gusto akong kasi sabi niya sa akin, kuya, nag-double book ka, tapos iba yung dinaanan mo, minonitor niya ako. So kasi nga
sumagot ako sa kanya isang beses, hindi ko alam galit pala talaga siya. So hindi ko na siya sinagot sa mga ibang tawag niya. Siyempre ayoko nang makipag confront sa cellphone kasi mahirap yun eh, nagda-drive pa tapos nakikipag argumento ka. So iniiwasan ko talaga yung ganun. So ayan yung katotohanan sa mga ating mga sitwasyon doon sa daan ng sa kalsada. So ayan po, ayan yung pangalawa, yung sasabihin ni customer na, kuya, minumumotor kita, ayan nga, diba? And then pangatlo, siguro huli na to, ang pangatlo na mga natin na notice natin na mga madalas gawain ni customer itong ganito. Napakarami nilang ganito. So kuya, ayan yung pangatlo natin, yung customer na napakaraming demand. Okay, napakaraming demand. So minsan basahin ko, kuya, pakihanap si ganito sa site. Kuya, pakitawagan naman ito si ganito. Okay, paki-coordinate kuya. So napakaraming ginagawa, di ba? Parang ikaw na yung kung tutuusin, parang ikaw yung secretary. So aminin natin na yung mga driver talaga nagmamadali yan. Wala na silang time para maghanap, para i-contact sa ganito. Tapos ang masama pa dyan, sasabihin niya, kuya, pakibuhat. Okay lang yung bubuhatin mo kung hindi naman siya masyadong mabigat. Katulad sa amin mga 4 wheels, medyo sa amin hesitate na yan, sabihin pakibuhat kasi 300 kilos to, di ba? Sasabihin niya, pakibuhat kuya, okay lang po ba? Tapos wala naman dagdag. So yan yung yung mga kadalasan nangyayari. And then pangatlo, and then meron pa yung yung mga maliliit na ng mga items, sasabihin niya, kuya, pakibilang naman kung tama talaga. Nako, sa akin talaga na minsan parang nahihirapan akong huminga pag ganun. Pero compose pa rin tayo, hindi tayo pwedeng mainis sa ganung sitwasyon. Tapos sabihin, pakibilang, pakicheck kung may damage. So napakaraming okay lang yung yung pakiingatan, yung hindi na kailangan sabihin yung pakiingatan, pero yung sabihin bibilangin mo pa lahat para lang sa niya. Bakit hindi niya ipabilang doon sa sa kinuhanan niya, di ba? Kasi minsan wala rin silang tiwala doon sa kinukuha nila. So maharahil, pero sa aming mga driver na ganun, napakahirap ng ganun na minsan naabutin ka na ng ilang minuto, kalahating oras, minsan inaabot pa ng 1 oras para lang sa pagbibilang ng mga items yun. So napakahirap din, di ba? So ayan yung natin, yung pangatlo nating yung maraming demand si ate. So sana nagustuhan nyo po yung mga topic natin. Yung una, yung i-wrap up lang natin. Yung una, yung kuya, no double booking. Pangalawa, yung pangalawa natin, yung pangalawa, yung masyadong napapaning si ate, kuya, minomonitor kita. And then pangatlo, yung napakaraming demand. So ayan yung natin. So sana gustuhan niyo yung kung halimbawa kulang pa yung mga observation ko doon sa mga binigay ko, kasi 3 nga lang yun. So comment po kayo sa baba at pag-usapan natin sa susunod. And then paki-subscribe na rin po para doon sa mga baguhan na doon sa mga customer. Hello po mga ma'am, mga sir, ito po ay parang information lamang po to para doon sa mga baguhan, para doon sa mga customer. Ito po ay mga information lamang na dapat nating pag-usapan kasi wala namang mawawala kung pag-uusapan natin, at least may dagdag kaalaman tayo para hindi po tayo minsan nagiging paranoid, o kaya napaparing tayo sa ating mga parcel na nako, parang ang tagal-tagal naman ni kuya driver, di ba? So ayan po, maraming salamat po sa inyong lahat. Medyo maganda na po yung booking ngayon, sa totoo lang, kasi bare months na. So maraming salamat po at ingat po sa ating lahat, and tiwai.